Up mga kachinggu, annyeonghaseyo! It's me again, Orly in Korea. For today's video, itutur ko nga pala kayo sa aming company at ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang trabaho ng mga kapwa Pinoy ko dito sa South Korea. Tara, samahan niyo ako. Outfit check! Mapagpalang araw sa ating lahat, panibagong araw at panibagong pag-asa para sa ating lahat. Ito nga pala ang aming company, factory ng mga tela. At dito naman ang receiving area. At dito na rin nilalagay ang mga finished product. Medyo mabigat nga ang isang rolyo niyan. Mga nasa 5 to 10 kilos ang isang rolyo. At nakadepende yun sa chemical na nilagay. At narito na ngayon ako sa pwesto ko. Gumagamit nga kami dito ng forklift o tinatawag na jigitcha sa Korean. At dito na rin ako natutong gumamit niyan. At natuto ako sa mga pagkakamali. Naalala ko nga nung ako'y unang gumamit niyan. Naitaob ko yung isang tahian. At buti din nagalit yung Koreano. Siguro naiintindihan niya kasi bago rin ako. At wala pa naman akong 1 month noon dito sa Korea. Never pa kasi ako nakakagamit niyan. Ang mahalaga hindi na naulit. At natuto na tayo sa ating pagkakamali. Oh, hugot yarn? Oh, ay siya. Kaya naniniwala ko sa kasabihan na lahat ng bagay matututunan mo. Basta't ito'y gugustuhin mo. At ito nga ang aking trabaho. Isang mananahi sa Korea. Kailangan mo lang pagdugsungin yung mga nakarolyong tela. Ang isang rolyo nga pala ay nasa 50 yards pataas at meron din naman 50 yards pababa. At ito nga pala ang isa kong kasamang Pinoy, si Kuya Jerry. At siya din yung kasabay ko pagpunta dito sa Korea. At mukhang kaming dalawa lang ang matitirang matibay dito. At ito na yung mga natahi namin. Pagkatapos namin pagdugsungin, ibibigay na namin sa next process. At ito na yung next process, ang paggawaan ng chemical. Yan nga pala si Kuya Renz. At siya ang gumagawa ng chemical na ilalagay sa mga tela. Dito nga kailangan talaga naka-face mask ka. Dahil kalusugan mo dito ang maaapektuhan. Dito talaga sa Korea, bukod sa mahirap ang trabaho, madumi at delikado pa. Kaya iba yung pag-iingat sa ating lahat. At dito na nga ang next process. Ito na yung mga tela na mga pinagdugsong-dugsong namin kanina. At ito naman si Kuya Mark. At si Kuya Mark, tahimik lang. Siya nga pala ang pinakamatagal dito sa amin. At malapit na rin siyang gumraduate. Bubuhusan niya yung tela para makotingan yung tela. At ito nga yung itsura kapag nabuhusan na ng chemical. Di ko nga din alam kung saan ginagamit ang mga telang ito. At next process naman, sa may bandang gitna. At dyan na nga sa part na yan, tinutuyo na yung tela para matuyo na yung gamot na nilagay. At ito naman yung next process. At siya naman si Kuya Justin. At dito naman siya nakapwesto. Siya naman ang nagro-rolling ng mga tela. At siya yung last process. At pagkatapos nyo magupit, lalagyan lang ng sticker o ilang yard. Babalutin lang yun ng plastic. Tapos finished product na. At dito nga ay nag-break time na ako. At nakadepende sa iyo kung gusto mong mag-break time. Isipin din natin na tao tayo at napapagod din. Nabigyan natin ng pahinga ang ating mga katawan. Kahit 5 to 10 minutes lang. At kung umabot ka sa video ito, sana nagustuhan mo ang company tour namin. Please like and share mga kachinggu. Kamsahamnida. Annyeong!